Yung partner nyo, sisipin lang ng sa computer. Number lang yun. Nandito na. Meron na. Expired naman yung ikama. Nawala sa mundo. Klaro ba yun? Klaro. Kasi ngayon, di ba, alam natin na yung employer, madali lang magbigyan ng isa. Pero active yung ikama din. Pero pag expired na, hindi na. Isa yun ang reklamo pala yung labor office kasi lumulusot ng bayad yung employer kasi ang work permit mahal, depende sa skills. Pag ang mga medical workers, itong mga petition, mga 10 hanggang 12,000 ang binabayad sa isang taon plus ikama, 650 suga gastos sa more or less 7,000 ang para buhayin na ng ikama at para nabigyan ng exercise. So, hindi na gagawin yun. So, yun. Tutulong ko yun. Yun, ha? So, ibabalik ko yun. Hindi ka na pwedeng mahurog. Nahuhurog lang kayo pag active ang ikamit nyo. Maliwanag? Okay. Sige. Sunod dito. Sige. Gusto mo na. Ipapre, gusto mo ko eh. Pero, yung worker ay nag-expire na ikama, pero may hurog. Hurog lang absent from work. Absent lang siya, ha? Pwede tinakman niya. Pero, okay, expired ng ikama. Ito madali ito. Dadali lang direct, hindi lang sa labor. Didiretso na lang yan sa wafidin, Jawasa. Oy, Jawasa, bigyan mo na ito ng final exit. Hindi ko na maalala. Napasa po yun, napasa po. Sige na po, nakapasa naman pala eh. Sige po, nandito na po si Geta for a detailed explanation of the process flow of the case handling of the skilled workers. Okay? So yung mga katanungan po, yung mga katanungan na hindi po nasagot, please paki-reserve after the discussion of Sir Jack and Mo. We will answer as much as we can, okay? So medyo kahon na po tayo sa oras. So itapusin muna natin yung mga discussions and then babalikan po natin yung mga tanong nyo later on, okay? And now to present the process flow of the case handling of the household service worker, we have here Welfare Officer Alan J. Arroyo. Sige po, sana sabi ni Ma'am Dali, medyo gawin na sa oras. So medyo mabilis na po itong ating diskusyon tungkol sa mga household service worker. Alam natin lahat, no? Yung household ay sa bahay, kadama, ano pa? Syagala, ano pa? Driver, family cook, hindi kasama ang family massage, ha? Wala pong masahista na sa bahay. Hindi po yan kasama. Sir, masahista ko yung aking kama, housemaid. Ay, hindi pwede yun. Hindi pwede, no? Kaya, itong i-discuss ko, ito ay ang ating panuntunan kung paano tayo makakatulong at makapagbigay tulong doon sa tumutulong sa housemaid. Tumutulong na tulungan, no? Kasi, no? Aakuin na natin o hindi, may mga ina-advocate tayo na takas ka na dyan. Ayun na. May nakilala kayo? Tapos pag nakatakas, ay
Ay, di baliwala lahat din. Ano ko naman kung itsura. Ibabalik ka sa ikasi. Pag maganda, uy, magtrabaho ka muna. Sa bahay. Ko. Kasi, maganda pala. Kawawa naman yung hindi maganda, walang trabaho. No. So lahat pong yan, nagsisimula po doon sa may maltreatment. There are a lot or not many forms of maltreatment. Napakarami. Ano yon? Maltreatment kung walang pagkain. Maltreatment kung parating personal niya po yun. At ang personal po niyo na utang, hindi po pwede, kahit kailanman, hindi pwedeng masasagot ng gobyerno. Kasi bakit? Hindi, kahit na taga-imbasi ako, utang na rin ako sa Radji. Tapos ipapasalo ko na lang doon sa taga-ATL natin. Hindi pwedeng ganun yun. Dapat may mga panuntunan tayo na sinusunod para hindi magkakaroon ng chaotic solution sa bawat problema. Imagine mong lahat ng may utang dito, isasagutin ng gobyerno, magbabakrap ang gobyerno natin. So, hindi po totoo yung sinasabi nila, pwede silang makauwi for POS. Hindi siya pwedeng makakauwi. Kanina ni Ma'am Dali kung okay pa kayo. Sabi niya okay kayo. Ang problema ako ang hindi okay. Actually kanina palubog ako ng palubog doon sa upuan ko. Kasi actually before kami mag-travel, ang expectation ko, since Hail nga ang pupuntahan, sabi ko sige okay lang naman siguro kasi Hail. Kasi alam niyo ba ang history ng Hail? Paano siya kilala dito sa Saudi Arabia? Hail is nabansagan siya as the city or land of generosity. Kasi kasi yung dati si Hatim al-Ta'i, okay, pinronounce ko na tama sa Arabic hindi siya Tae, okay? Al-Ta'i, siya is kilala siya as the most, parang binansagan siya the most generous man dito sa kilala siya sa Arabic literature as the most generous man. In fact, the time of when sa oras ng Propeta Muhammad, because he lived before Islam, he was also mentioned by to the Prophet. So parang nasabi in with hadith, may narration na nasabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na he is a man, sabi nga nakalimutan ko yung nas ng hadith, but sinabi ng sallallahu alaihi wasallam, dhaka rajulun I forgot, basta sinasabi na he is a man that wants something and he had achieved it. So yun nga, dahil sa sobrang generosity niya. So the people of Hail, they continue to live with this. Kaya si Sheikh Omar, sinasabi niya always na ang Hail is peaceful, napaka-peaceful dito. Pero yung expectation ko nung daming tanong, ang daming kaso, umikot ako sa likod, ang daming may hawak ng mga tawag dito, desisyon na nakikita ko, MOJ, sabi ko hindi pala ganun, talagang nag-iba na talaga. Tama? Actually, this is the very reason why pinilit talaga namin na pagstudyan ng mga boss na may push talaga namin itong labor education. Bakit? Nag-iba na po talaga ang Saudi Arabia. Ever since na maglabas sila ng LRI, yung Labor Reform Initiative na nag-start ng 2020, okay? 2021, 2022, 2023, ngayon 2024. They are still undergoing changes. Nagtatrial and error sila. Kaya pabago-bago, bakit po siya last year nalipat, ganito ang status niya? Ako, same kami ng status ngayon, 2024 ngayon, hindi ako malipat. Diba? Yun yung mga questions na tumatakbo sa utak natin na hindi natin masagot. Okay? Kaaralan namin, may solusyon. At ang good news ko sa inyo, hindi natin kailangan maging pumunta po kayo sa opisina. Okay? Next one is yung duration of contract. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang isa sa pinaka-problema, yung pinapalitan nila yan, nilalagyan nila ng 3 years, 4 years, 5 years, 6 years. Bakit
natin tatanggapin yun. Ang ibig sabihin ko, kinukumit mo na ang sarili mo sa kanya sa loob ng 6 years. Malay mo, halimaw pala yan, anak ni Satanas. Di ba? Hindi mo pwede yun. Sabihin mo, 2 years lang po. Kasi 2 years ang kontrata ko. Di ba? Ngayon, sa mga maglo-local transfer naman, kasi napaka-trending po ng local transfer, pilitin nyo po na 1 year lang ang ilagay. Kasi kapag hindi siya maayos, at least 1 year ka lang magtitiis sa kanya. Yung practicality, napakadali lang. Diba? Babantayan mo lang. Re-request, 1 year lang po ang ilagay natin. Kasi kapag kaayaw mo na sa kanya, madali lang. Diba? Kasi 1 year lang. Next one is yung working days and hours. Napag-usapan natin na ito kanina.